Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Actually, nag-react na ako. Magiging generic reaction na lang itong gagawin ko sa video nila Aga si Cheng. No? Ah, inuulit ko ha. Ito yung disclaimer. Basahin niyo muna. Kasi baka pag ganito may nagagalit eh. Okay na? So, ito kasi mga men, no? Marami, ang haba kasi ng video ni Aga si Cheng. So pinili ko lang yung mga pwede ko reakan. For example, ito no, tong EMF meter niya. Napansin ko kasi hanggang umpisa consistent yung pag-flicker nung EMF meter. Sa akin Wait lang, pare. Iiniipit diba? mo kasi. Based on my experience kasi ginagawa din namin 'yan. Hindi ako standard baka mamaya sabihin na ng iba, ikaw ba ang standard? Hindi naman. Pero yung pag flicker kasi ng EMF meter, tandaan natin ang EMF meter kasi ay hindi naman talaga ginawa yan pan-detect ng multo. Pinaniniwalaan lang na ang EMF meter ay kayang maka-detect ng multo kasi ang multo ay gawa sa energy. yun ang paniniwala kasi. In theory, kapag may multo, mag-flicker to. Kaya lang, madami ding pwedeng masagap ito. Pwede kasing cellphone, pwedeng yung microphone na ginagamit nyo, pwede yung camera, kasi may mga electromagnetic field yan eh. Ang pinakamalupit dyan yung cellphone. Pag may papasok na signal, katulad nung last exploration namin doon sa may sementeryo, dinibang ko pansamantala kasi kaya pumapalo yung EMF meter. Nagla-live kasi yung kasama ko. Pwede kasing yung signal doon sa cellphone ang nagtitrigger doon. Kaya dinibang ko siya partially nung time na yon. Ito kasi napapansin ko, pinanood ko ito consistent yung pag-flicker ng EMF meter. Kung multo kasi 'yan, nauubos kasi ang energy ng multo. 'Di ba? Sabi nila ang ginagawa ng multo, sumisip-sip yan ng energy. Galing sa battery ng gadget mo, galing sa kung saan man, kung may kuryente do sa lugar, 'di ba? Kaya kung mag-flicker man yan, biglang mawawala yan. Hindi siya yung consistent na ganito na palo ng palo. Tingnan natin. Now, para ma-eliminate sana suggestion ko lang naman na para talagang hindi dahil yun sa camera, sa wireless mic ni Aga si Cheng, hindi dahil sa camera, hindi dahil sa cellphone nyo, ito dapat, iniiwan nyo yan, wag nyong hahawakan. Iiwan nyo yan sa isang tabi, ilalapag nyo yan. Pero kung hawak nyo yan, tapos nag-flicker ng ganyan. Ay, ikaw magtanong. Hindi, sa akin hindi siya hindi siya reliable Sa akin lang pag hawak yung EMF meter, 'di ba? Pwede naman ideklara ni Aga si Ching, hindi wala akong dala-dalang cellphone ng mga time na yan. O sino magpapatunay nun? Na wala ka talagang dalang cellphone. Tandaan mo, pag nasa larangan ka ng paggagawa ng content ng paranormal, kasingit-singitan yung pagdududahan. Kaya mas maganda talaga na Kaya nagtataka pa ako, pag kami nag-explore, nagde-debunk kami, sinisita nung ibang tao na kami ang dami-dami namin. Pero pag itong idol nila ang gumawa na isang barangay silang nag-explore dyan, pwede. Pero pag kami nagde-debunk, hindi pwede kasi madami daw kami kaya wala daw nagpaparamdam. Agatep can take a picture and we've got it on. Ito, nandito naman si Sir Ramon. Oy, Sir Ramon! Niyayaya mo daw si Ma'am Ellie Dairit. Tapos pag kami ang kasama, ayaw mo daw. Bakit ayaw mo kaming kasama? Yung mga nagsasabi dyan, I challenge you, bungo. Sumama ka kay Boss Ramon. Ayaw nga nito Ayaw niya nga Kayo ang, ito
pag kayo ay maghahamon sa akin na kailangan kasama ka, yung isasama sa akin ang kausapin nyo, hindi ako. Kasi ako, pwede ako sumama talaga. Ito nga yung ayaw eh. Di ba yung mga nakaraang dibang ko dito mga comment, para malaman kanto tsaka sumama ka dyan. Ayaw nga eh. Diba? Papayagin nyo muna yan. Kasi ayaw niya ng ayaw nga. So, anyway, next, no? So, dito na naman tayo sa human pendulum part. Ito yung, dito naging iconic si Sir Ramon sa paggawa ng human pendulum. So, Ang human pendulum, ano ba yan? Isasabi naman dito eh. once again, guys, we're going to do the The human pendulum is a seance technology that is part of a broad continuum of technologies designed to provide evidence of spirit communication, body suspended from a fixed point so that it can swing back and forth under the influence of gravity. Kami ito, kasama si Sir Ed, sinubukan namin ito. Tiningnan namin yung science behind nito. Kasama si Sir Ed, 'di ba? Ito kasi ang pag-human pendulum, hanapin niyo yung video namin na na nasa Bulacan kami, White House. Kasi olats kami doon eh, wala kaming na-detect masyadong multo doon eh. Pero kung mapanood nyo, in-attempt namin ito, parang tiningnan namin yung science behind. Ito kasi yung human pendulum na yan, matutumba ka talaga dyan kung yung paa mo magkatabi talaga. 'Di ba? Kahit kayo mismo bilang. 'Di ba? May chance na hihiga kayo or tutumba kayo paharap eh. 'Di ba? Kaya sometimes minsan pag nakatayo tayo, 'di ba minsan nagbabago tayo ng posture, pag ngalay ka na biglang babaguhin mo ng ganyan or biglang magaganyan ka kasi ngalay ka ng tumayo eh. Pero kung ikaw ay nakaganyan lang, yung straight body ka lang, tapos hindi mo siya kukontrolin, matutumba ka talaga sa ayaw at sa gusto mo. Nakukuha nyo? Kaya itong human pendulum na to, mahirap siyang patunayan na totoo. Pero just in case, yung mga nag-human pendulum pa dyan, katulad nila Balot, nila may hinanda na kaming control dito eh. Just in case na na naggawin ito, himalang pumayag si Sir Ramon na isama kami or nila Balot naghanda na kami ng control para diyan. Hindi namin sasabihin kung paano 'yon. Basta pagka naisalang kami diyan, may mga control kaming gagawin para mapatunayan na ito talaga totoo. Ngayon, pag napatunayan, wala namang problema. Di totoo pala talaga, di ba? Ngayon, kung hindi pumasok dun sa control namin, sa amin, hindi totoo. Pero kung iisipin nyo pa rin totoo, di totoo pa rin. Wala namang problema dun. Di ba? Kalayaan nyo pa rin naman na maniwala dyan eh. Ang problema kasi tinatanong kasi ako at pinapareact ako dito sa video. Siyempre, sasabihin ko kung ano yung tingin ko. human pendulum. I'm going to ask Japs to close his eyes. Close your eyes, please. Lalo na pagka nakapikit ka, 'di ba? Hindi mo makokontrol yung pagtumba mo or paghiga mo diyan. If during this seance I touch you on your shoulder like this, I want you to open your eyes. Okay? Nice and relaxed. I want you to breathe in through your nose and out through your mouth. I want you now to start to clear all thoughts from your mind. I'm going to count from 10 down to 0. When I get down to 0, I will be talking to whichever spirit has decided to communicate with us. Ito, ang sabi ni Sir Ramon, yung spirit daw ang sabi niya? So wait lang English kasi eh. Mind. I'm going to count from 10 down to 0. When I get down to 0, I will be talking to whichever spirit has decided to communicate with us. Ang makikipag-communicate. Sige, sasabihin ko na unang control Unang control na gagawin namin diyan
Ito lang ang ibubuking ko na control namin. Yung iba, top secret pa rin. Unang control dapat, since may EMF meter kayo dyan, sisiguraduhin na walang gadget, na dala-dala ang bawat isa. 'Di ba? Tapos ang gagamitin na microphone, yung microphone lang ng camera. Yung mami-make sure lang na maririnig from malayo. 'Di ba? Then ang gagawin sa palibot niyan, maglalagay ng EMF meter. Marami ako EMF meter eh. Nasa 6 ang EMF meter ko eh. Doon malalaman kapag tinatanong ang spirit, dapat papalo yung EMF meter pag may sagot yung spirit. Kasi siya ang may dulot nun eh. Yun ang isa sa mga control na gagawin namin. Yung iba, secret na lang muna. Kasi yung EMF meter, pwede rin namang manipulahin yun eh. Pwede ka magdala ng walkie-talkie doon, di ba? Para pag pinisil mo, yun eh. Pero, sige, yun ang unang control na gagawin namin. At marami pang iba. Para mapatunayan na ito ay totoo. Di ba? Do you understand? Just nod your head if you understand. Kasi unang-una may EMF meter na sila dyan eh. Pwede na nilang matest dyan eh. Kung kada sasagot ba, papipitik ba yung EMF meter. Kaya lang, hindi nila ginawa. Do you understand? Nod your head if you understand. I'm talking to you now, Japs. Nod your head if you understand. Okay, good. So we'll start now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, I'm talking to whichever spirit now wants to communicate with us. Can you please move Japs in the direction of yes? Thank you. Kasi kung tutuusin lang, habang nagsasalita siya, Yes. Habang nagsasalita siya, patumban na siya sa likod eh. Tingnan mo yung movement niya ha. Please move Japs in. Patumba na siya sa likod eh. Tapos nung kinumand na yes, 'di ba? Sa harap siya, pwede kasi mangyari subconsciously. Due to bias, pwede mong gawin na sa harap ka tutumba. 'Di ba? Ngayon, paano natin napapatunayan 'yon kung sinadya niya? Hindi naman natin mapapatunayan 'yun eh. Kaya ngayon ang importansya ng EMF meter. Yun ang magiging judge natin na kung may energy man na tumulak sa kanya, dapat papalo yun. Diba? Kasi kung ito, ang rerelayan natin, ito in reality, sa totoo lang mga kababayan ko, kahit pa sabihin natin na espiritu yan, mahirap kasing patunayan kung espiritu yan eh. Kasi wala naman tayong pinanghahawakan talaga eh. Kahit kami, let's say 3 kami, pwede naman kami magdrama na natutumba kami ng nasa harap eh. Ang mahirap kasi doon kung paano patutunayan. Yun kasi yung kailangan mong i-prove sa mga audience. Kaya sana, kung gusto nyong talagang matest ito, i-encourage nyo si Sir Ramon na isama kami. Ngayon, kung talagang totoo talaga na may nangyayaring ganun, wala naman kami magagawa. Makikita nyo naman eh. Pati yung test namin, hindi naman biased yun eh. Dinesign talaga namin yun para ma-confirm ito. Na kung habang buhay na tatakbo si Sir Ramon sa amin, wala tayong magawa dun. Diba? Total, most of you sabihin, hindi naman need na may patunayan pa si Sir Ramon. So, di okay lang. Diba? Di maniwala ka, wala namang problema dun. Diba? Action of yes. Thank you. Can you now move Japs in the direction of no? Makita mo? Patumba na siya doon. Kung makikita mo yung micro movement niya. Japs in the direction. Sa no naman siya dapat pupunta, di ba? Ang yes, harap. Pero kung makikita nyo sa movement ng katawan niya, of no. Pababa na siya, biglang kinontrol niya pabalik. Okay. So forward is yes, backwards. Di ba?
Hindi ko naman sinasabi sinungaling ito. May tinatawag kasing personal bias kasi eh. Yan din yung theory ko dun sa sa 'di ba harap-harapan sinabihan ko si Sir Ed. Yung kanyang dowsing rod. Kung mapapanood yun, nasa Bitbit Bridge kami. Sabi, hindi ba sinasadya mo, Sir Ed, na yan? Parang medyo nabuisit sa akin si Sir Ed nun eh. Sir Ed Kalawaga, hindi ba sinasadya mong yan? Pero nung kami na yung sumubok nung sa kahit ako rin hindi ko ma-explain eh. Pero deep inside of me, pwede kasing yung nangyayari kasi ay personal bias ko. Na subconsciously, yung pagiging bias kasi, sometimes natitrigger yon ng na hindi ka conscious eh. Katulad nung dowsing rod, pagka gusto mo talagang tumuro siya sa bagay, mahirap kasi talagang patunayan eh. Kasi yung dowsing rod, sinabi kasi ni Sir Ed, may energy diyan do sa figurine. Yan ituturo niyan. Eh ako, ang goal ko talaga, ituro sa pader yung dowsing rod. Gusto ko i-break yung pero hindi sinusundan talaga ng dowsing rod eh. Napuntusan ako ni Sir Ed doon. Kasi ang suspetsa ko noon, may micro movement na ginagawa para sumunod yung dowsing rod. Diba? Pero open pa rin ako for kasi pwede kasing ang mangyari talaga, bias din ako. Subconsciously. When you say subconsciously, hindi ka aware eh. Kaya ito, for example, si Kuya, nakikita natin na matutumba na siya sa harap tapos biglang sa likod. Hindi ko naman pwedeng sabihin sinungaling si Kuya eh. Pwede kasing ang mangyari, subconsciously bias siya. Diba? At hindi naman hindi naman panloloko yon. Diba? Kaya nga, ang pinakamaganda dyan, gawa ng control ito para ma-prove. Diba? Kung talagang okay yung di wala sanang problema. Pero kung hindi mapuprove natin, lahat tayo, based on theory lang. Diba? Pero pagka iko-control namin ito, syempre hindi ako ang sasalang doon na mag-human pendulum. Kasi pwedeng ang mangyari, pag akong sumalang dyan, pwede kong kontrahin eh. Para lang mapatunayan na fake. Diba? Pwede ko kasing kontrahin eh. Pero kung iba yung sasalang yan, kahit sa kanila pa mismo manggaling, pabor ako. Kahit sa kanila pa mismo manggaling. Kasi yung control namin doon, talaga yun eh. Para sa malaman talaga kung totoo yun o hindi. Diba? Anyway, ano pa ba nangyari dito? She's Yes. with us. She's with us now. Sino daw? She protects us. Yeah. You don't. And the brother, right? Mama Mary is one of your spirit guides, right? Yes. And what you heard earlier on about what I said is leading us to him. Oh, yeah. Thank you. Thank you. She's She's with us. She's Yes. with us. She's with us now. She protects us. Yeah. I told you earlier I was going to draw back. Mama Mary? Si Mama Mary? All our protection out of this room. Mama Mary was not happy with that, so she's come back in. It's still cursing. So she's come back in because she can. And at the same time, it's At the same slowly. time, the music box activates. Oh, there's a wind, but it's cold wind. Thank you, It Mama doesn't Mary. affect it. It makes me